Dumating si Scott at sinasabi nito na Lord Ares, kung walang urgent business, please just stay put. Ang overgeared reinforcements ay babalik sa lalong madaling panahon. Sinasabi ni Ares na matutulog siya bilang paghahanda sa susunod na laban. Pipigilan sila ng overgeared kingdom hanggang sa muling maggrupo ang nakakalat na pangunahing puwersa. Sinasabi ni Scott na sila ay 5 tao lang, tiyak na itatago ng overgeared kingdom ang kanilang buong kapangyarihan. Kahit ang pagiging masunurin sa kanyang mga magulang ay mas makakatulong sa pagpapataas ng moral. Sinasabi ni Ares na Scott, nakakatuwa siya kapag nagagalit siya, pero oras na para maging objective ngayon. Sigurado siya na nagpadala sila ng isang maliit na bilang upang itago ang kanilang buong puwersa, ngunit sa kabilang banda, nangangahulugan ito na sila ay mga miyembro na maaaring magtagumpay sa isang mahalagang gawain kahit na itinatago ang kanilang tunay na kakayahan. Napaisip si Scott at sinasabi nito na sa palagay niya, ang layunin ng pagsubaybay sa mga reinforcement ay nagiging mas malinaw. Magpo-focus siya sa pakikinig sa kanilang mga pag-uusap sa panahon ng labanan, at pagsusuri sa kanilang mga pattern. Biglang sinarado ni Ares ang kanyang pinto at sinasabi nito na sige, salamat. Nabigla naman dito si Scott at sinasabi nito na pero kailangan niya pa rin ipakita ang sarili niya para medyo kabahan sila. Magaling siya sa kahit anong gawin niya, kasama ang pagtambak sa trabaho at pagtakbo. May biglang nagsalita at sinasabi nito na masaya siyang makita siya. Nabigla naman dito si Scott at nanglaki ang mga mata nito sa dumating, at sa isip-isip nito na hindi niya inaasahan ito. Gaya ng sinabi ni Lord Ares, akala niya ang overgeared kingdom ay magpapadala ng ilang sikat na miyembro bilang reinforcements, pero si Jeshuka na nagpaulan ng pagkawasak sa larangan ng digmaan gamit ang mythic na Red Phoenix Bow sa Ethnal War. Ang duo na karaniwang kinikilala bilang ganap na pinakamalakas sa mga man-to-man, si Pan at Riges. At isang support na malamang narito para tumulong sa tatlong ito. Silang 4 lang ay hindi magkukulang bilang reinforcements, pero nandito din ang overgeared king, nadidismaya naman si Grid, at tinatanong nito kung mag-iimbestiga lang ba siya. Gawa na sila ng mga detalye, sa isip-isip ni Scott na hindi niya akalain na ang player na tumalo sa Skies, at umupo sa unang trono ay pupunta mismo dito. Sinasabi ni Grid na masaya siya na pumayag sila sa alliance na ito. Aalisin niya ang kalahati na nagbibigay sa kanila ng sakit sa ulo, sa loob ng 2 araw, kaya piliin na nila ang mga pinaka-nakakainis. Medyo naiabangan si Scott, at sa isip-isip nito na kalahati ng maharlikang puwersa sa loob ng 2 araw. Nakipaglaban siya sa isang malaking digmaan, kaya naiintindihan niya ang kanyang confidence. Ngunit ang puwersa ng kaharian ng Belto ay hindi mga ordinaryong sundalo. Ang hukbo ay nilikha ng maingat, at may skill ni Lord Ares. Ang kasalukuyang Demon Calvary ay nasa pinakamataas na ranggo, ngunit mas mainam na huwag ibunyag ang impormasyong ito. Ang pinakamagandang senaryo ng kaso ay ang mapipilitan siyang ipakita ang kanyang buong kapangyarihan, habang nakikipaglaban sa isang mas malakas kaysa sa inaasahan niya na Demon Calvary. Sa 4 na araw, ang cooldown ng skill ni Lord Ares na foster ang strong soldier skill ay tataas. Babalik silang walang dala pagkatapos palihim na palakasin ang pangunahing puwersa at talunin ang Belto. Nadidismaya na si Grid at sa isip-isip nito na iyan ay isang kaina-hinalang ekspresyon. Sinasabi ni Scott na magpapasalamat siya kung makakaharap niya ang 1st, 3rd, 4th, at 6th Batalyon ng Belto Army. Sa isip-isip ni Scott na basta malalampasan nila ito na ang magiging panahon ni Lord Ares. Sinasabi ni Grid na naririnig niyang may binabalak siya mula rito. Mayroon siyang good karma, kaya hindi niya ito papansinin sa ngayon. Magfo-focus na lang sila sa pagprotekta sa dukedom na ito. Tinatanong ng semi-kalbo kung saan siya pupunta Scott. Sinasabi ni Scott na curious lang siya, kung gaano katagal ang reinforcement ng Overgeared Kingdom laban sa Demon Cavalry. Ang katotohanan na nagpadala sila ng gayong mga puwersa, na nangangahulugan na sila ay pinipressure din ng imperyo. Magpapatuloy ang alyansa, kaya kailangan nilang makita kung ano ang magagawa ng kaharian ng Overgeared. Nakikinig ang kalbo habang nag-iinat, at sinasabi nito na parang sila at ang Overgeared Kingdom ay lalago, ang imperyo din. Balita niya na sa ibang level na sila, ang solo number knights number 4 and above ay mas malakas kaysa kay Kraugle sa kanyang prime. Sinasabi ni Scott na huwag pa siyang mag-relax, hindi pa tapos ang laban na ito. Kahit na elite forces sila, sa kanilang 5 lang,
Malilipol sila kung patuloy nilang itinatago ang kanilang mga kakayahan. Well, ang kanyang pagtatasa ay magbabago, hindi lamang nila maaaring panatilihin ang isang batalyon sa bay, ngunit tapusin ang mga ito. May nagre-report at sinasabi nito na Commander, ang 3 Batalyon ng Ironclad Demon Cavalry ay bahagyang nawasak. Nagulat ito at hindi makapaniwala, at kinain niya lahat ng sinabi niya sa 5 overgeared member. Patay militia at sinasabi nito na parang ginamit na ni Jeshuka yung Red Phoenix Bow. Dapat naramdaman niya ang lakas ng Demon Cavalry, sa isip-isip nito na kalma lang. Sinasabi ng kalbo na akala siguro nila, na ang hukbong pinalakas ni Lord Ares ay kapareho ng mga mahihinang Ethnal Forces. Sinasabi ng sundalo na ito ay ang Red Phoenix Bow ng Overgeared King, na sumire sa 3 Batalyon. Nagulat sila sa narinig nila, at napapasigaw na lang sa pagkabigla. Nagtataka at napapatanong ang kalbo na kaya din ni Greed na gamitin ang Red Phoenix Bow. Sinasabi ni Scott na hindi ba sila gumugol ng oras sa pag-analyze ng mga video mula sa Overgeared Kingdom. Nakangiting sinasabi ng kalbo na may limitasyon ang panunood lang. Mas di malilimutang kalabanin sila mismo, sinasabi ni Scott na ang 7 Malignant Saints Quest, na nagbigay daan sa kanya na makuha ang 3 pinakamataas na ranggo na pag-atake, at katiwalian na passive skills. Si Greed malamang ay may isa sa mga attack passive, na God's Command. Hindi niya alam kung paano eksaktong makuha ito, ngunit ang mga epekto nito ay kilala. Pero ang activation ng God's Command is probability-based. Ipinapaubaya niya ang kanyang specialty sa swerte, ipaliwanag ng malinaw ang sitwasyon, Scout. Sinasabi ng sundalo na oo, ang Overgeared King ay gumagamit ng 4 na gintong Phoenix Bows, upang isamon ang 6 na Phoenix. Sinasabi ni Scott na ito ay 6, ito ay nakumpirma na ang lumilipad na mga gininto ang kamay ay maaaring mag-transform sa mga arrow sa Ethnal Battle, ngunit kung iisipin, lahat sila ay maaaring maging Phoenix Bows. Sinasabi ng lalaki na ngunit hindi ba ito ay isang Phoenix sa bawat bow? Bakit may 6? Sa isip-isip ni Scott na nakakuha ba siya ng skill na tugma sa God's Command passive? Bakit niya ibinubunyag ang kanyang tunay na kapangyarihan? Ibig sabihin ba nito ay hindi mahalaga ang impormasyong ito, kahit na ito ay isiniwalat? Ano bang balak niya Greed? Sinasabi ng lalaki na 6 Phoenix. Kung totoo yan, nakakabaliw ang lakas ng Overgeared Kingdom sa labanan. Nababaliw na si Scott at sinasabi nito na kung totoo, siguradong may gagawin sila, baka ang sundalong nagsusumbong sa kanila ngayon ay hindi talaga nila sundalo. Marahil ang mga especially iyan ng Overgeared Kingdom ay kinuha ang kanilang mga komunikasyon, at nag-istratehiya upang palakihin kung ano ang nangyayari. Sa pamamagitan ng bluffing sa paraang ito, malamang na naisip nila na magiging sunod Sun Yaren sila, ngunit nagkakamali sila. Hindi, pero paano mo ipapaliwanag kung paano natalo ang 3 Batalyon? Binigyan sila ng kamay ng kanilang mga sundalo, gaya ng inaasahan ni Lord Ares. Hindi ka panipaniwala, sinasabi ng lalaki na masama ito. Sa palagay niya, na-overload na ang utak ni Scott, 1 oras na ang nakakaraan sa Blue-Tiled Plains. Ironclad Demon Cavalry, tumataas ang kanilang movements at agility sa patag na lupa. Sa paglalakbay ng higit sa 100 metro, tataas ang kanilang lakas sa pag-atake, sumisigaw at sinasabi ng lalaki na ang kanilang Ironclad Demon Cavalry, na nakapaloob sa mga kaluluwa ng mga multo, ang pinakamalakas sa kapatagan, kahit ang mga Blue Axe Army ng Imperyo, ay hindi kayang harapin ang kanilang cavalry na mahigit 2,500, patano, NPC. Ironclad Demon Cavalry, 3rd Battalion General, sa isip-isip ni Patano na si Duque Ares. Siya ang dating dakilang Panginoon ng kanilang mga puwersa, ngunit sa kabutihang palad, naging kaaway siya ng isang kalaban ng kaharian. Duque, ngayong nalampasan na niya siya, isa na lang siya na hakbang, para makilala niya ang sarili niya sa digmaang ito. May sumisigaw at sinasabi nito na isang baliw na bastos, na nakatayo sa gitna ng kanilang daan. Pigilang nila siya, tinatanong ng sundalo ni Ares na kung okay lang ba talaga na mag-isa lang niya haharapin ang mga yan, Overgeared King. Sinasabi ni Greed na huwag siyang mag-alala, naparito siya para tulungan ang mga sundalo ni Ares, hindi para tulungan. Nagpakawala na si Greed ng kanyang atake, ito ang fly-up, at may lumabas na isang Phoenix. Sinasabi ng mga Demon Cavalry na isang espiritual na nilalang ang lumitaw sa langit. At napapatanong sila kung may kaaway ba? May sumisigaw at pinapahinto sila.
Sa isip-isip ni Patano na si Ares ay walang mga subordinate na maaaring magpatawag ng isang maalamat na espiritual na nilalang. At sinasabi nito na ito ay isang ilusyon, ito ay isang trick upang bumili ng oras, kaya huwag pansinin ito, at umabante lang sila. Sinasabi ni Greed na tignan nila kung peke o hindi. Nagpakawala si Greed ng dalawang fly-up, dalawa ang nag-pop up na notification ng God's Command, at sinasabi ng system na ang passive skill na God's Command ay na-activate. God's Command, kapag gumagamit ng attack skill, may 50% chance na i-reset ang cooldown. Ang muling paggamit ng isang kasanayan sa pag-reset sa loob ng 3 segundo, ay hindi makakakonsumo ng mga resources. Sinasabi ng mga Demon Calvary na ano yan, at batid ng isa na sinasabi niya na ilusyon lang yan. May dalawang notification na nagsasabi na ang cooldown ng fly-up ay na-reset. May lumabas na 6 na Phoenix, manghang-mangha naman si Greed, at sinasabi nito na nagamit niya ito ng 4 na beses, ngunit ito ay sumipa ng 2 beses. Ngayon ang araw, mas maraming Phoenix kaysa Phoenix Bows. Mamatay na silang lahat, ang lahat ay nagsisigawan, na parang nasa loob sila ng impyerno. Sinasabi ng system na nilipol mo ang 2,500 Ironclad Demon Calvary. Nag-level up ka na, sinasabi ni Greed na sigurado siya na malalakas sila. Nag-level up siya ng 5 beses, mula sa mas mababa sa 3,000 na mga kalaban. Gulat na gulat ang mga sundalo ni Ares, at sinasabi ng naka-brown na buhok na lalaki na nilipol niya ang Demon Cavalry. At napapatanong ito kung sino siya, kasing lakas siya ni Lord Ares, nung pinamunuan niya ang malaking hukbo niya. Galit na galit si Patano, at sinasabi nito na bakit may hindi kilalang bastard na gumugulo sa kanila ngayon. Isang hakbang na lang siya mula sa pagkatalo sa dakilang kaaway na si Ares, na tinalo ang inang bayan para maging isang kilalang general. Pasugad na ito, at sinasabi nito na ang lakas ng loob niya na isang summoner, na sirain ang kanyang Demon Cavalry. Papatayin niya siya, naghahanda na din si Greed na mag-counter-attack, at sinasabi nito na ngunit ang emosyonal, at prangka na pag-atake ay masama para sa kanya. Ginamit nito ang pag-Moz Sword Dance, at Revolve. Nagtataka at sinasabi nito na gumamit siya ng isang sword. Magic swordsman siya, sa isip-isip ni Greed na hindi kapanipaniwala. Matapos matamaan ng fly-up na 6 na beses, at ang Revolve, nakatayo pa rin siya. Epekto ba ito ng Ares General Type Skill? Kaya niyang palaguin ng isang NPC na sundalo sa antas na kagaya nito? Ayokong humarap sa kalaban na katulad niya, sinasabi ni Greed na hindi siya talentado sa mga klase sa brutish tulad ng mga summoner o magic swordsman. Siya ay isang blacksmith, sinasabi ng system na tinalo mo ang 3rd Battalion General ng Ironclad Demon Cavalry, na si Patano. Sinasabi ni Patano na bastard siya, hihintayin niya siya sa impyerno. Sinasabi ng system na ang Ironclad Demon Cavalry ay nagnininga sa paghihiganti sa iyo. Sa hinaharap, mas lalakas ang Ironclad Demon Cavalry laban sa iyo. Sinasabi ni Greed na isang penalty sa paghihiganti, at walang gantimpala. Wala bang paraan para i-disable ito? At napapaisip si Greed na pero sasabihin ba nila sa kanya ang tungkol sa Ares ability na ganyan lang? Sinasabi ng lalaki na ito ay likas na katangian ni Lord Ares, na kahit si Kraugle ay nakipaglaban. Ang mga nabigyan ng pangkalahatang posisyon ni Lord Ares, ay magpapataas ng potensyal ng hukbo kapag namamatay. Kung gagawin niya silang kalaban, maging ang Overgeared Kingdom ay magdaranas ng hindi kapani-paniwalang pagkalugi. Sa isip-isip ni Greed na para sabihin yan kahit nakakita ng 6 na Phoenix. Dapat may mas malaking sikreto sa likod ng mga kakayahan ni Ares. At sinasabi nito na kung gaano kayabang nasabihin na may Demon Cavalry na nabubuhay para ipaghiganti sila. Papatayin sila lahat ng mga kasama niya, naiintindihan niya ba? Malapit sa Pierd Bridge Base, may isang guard na nakabantay. Ironclad Demon Cavalry 4th Battalion, may sumisigaw at sinasabi nito na emergency. Tinambangan sila ng puwersa ng kaharian ng Belto, may paparating at sa isip-isip nito na ang pivot ng Belto traffic, sa Pierd Bridges Base. Sigurado siyang hindi nila inaasahan na maglulunsad sila ng air raid, kapag ang specialty ng 4th Battalion ay speed and attacks. Sinasabi ng paparating na magpatuloy na sumulong. Basagin nila ang kanilang watchtower, tumalon ito sa kanyang kabayo, at inatake nito ang nasa taas ng watchtower. At sinasabi nito na pangunahing puwersa, sumulong, at ang advanced force, sakupin ang watchtower ng mabilis, bukad, NPC, Ironclad Demon Cavalry,
4th Battalion General, sa isip-isip ng nakadilaw na buhok na lalaki na binaba niya ang guard niya, hindi niya inaasahan na sasamantalahin nila ang opening na ito, sumisigaw at sinasabi nito na simulan na nila ang signal fire, kailangan nilang ipaalam kay Lord Ares ang tungkol sa pag-atake, Bafrang, player. Pier Bridge Defense General, napapaubo na lang ang isang sundalo nang saksakin siya, at sinasabi ng Demon Calvary na huwag na siya mangarap na makokontak pa nila sila. Sumisigaw at sinasabi ni Bafrang na kaiyahiya silang mga bagay. Lahat ng techniques nila ay tinuro sa kanila ni Lord Ares. Sinasabi ng Demon Calvary na ang mga ito ay mga teknik na itinuro sa kanila ng dakilang general, at Master Duque Ares na protektahan ang maharlikang pamilya. Walang dahilan para hindi gamitin ang mga ito laban sa isang taksil. Sinasabi ng system na nabigo ka sa quest, sumuko sa pagdepensa at hindi na-inform kay Duque Ares ang tungkol sa pag-atake. Sinasabi ni Bafrang na akala niya ito ay isang demotion quest, dahil siya ang namamahala sa side area na ito, ngunit hindi niya akalain na isa itong mahalagang misyon. Patuloy ang pag-atake sa watchtower at natama ng isa at tumalsik. At sinasabi ng isa na nasakop na nila ang watchtower. Sa isip-isip ni Bafrang na ang Pierred Bridge ay ang pinakamaikling ruta papuntang Ares Castle. Kung hindi niya irereport na nalabag ang lugar na ito, mamatay ang lahat ng Ares forces. Dahil siya ay inatake sa panahon ng quest, ang chat function ay nakalock, kaya kailangan niyang tumakbo doon mismo. May umatake sa kanya at sinasabi nito na sa tingin niya ba, makakatakbo siya sa kanila. Napatingin ito sa kanya at napangiti sa isip-isip ni Bafrang na hindi lang siya nawala ng 30% ng kanyang kalusugan sa isang hit, ngunit mayroon din siyang status abnormality electrocution. Hindi siya makagalaw, napapamura at sa isip-isip nito na okay lang siya sa pagpaparusa at pagkatapon sa hukbo. Pero sa rate na ito na ang katapusan ng Ares Army dahil sa kawalang ingat niya. Biglang may lumabas na isang kidlat mula sa kalangitan at tinamaan ang maraming mga sundalo. At tinatanong ng isang sundalo kung bakit sila huminto. At batid ng isa na coincidence lang siguro, tara na, at magmadali. Napapasigaw ang lahat ng nadadaanan ng kidlat, at sinasabi nila na ang lightning ay gumagalaw. Sumisigaw ang isa at pinapahinto sila, at sa isip-isip nito na ito ay mapanirang kapangyarihan, nasa ibang antas ang kuryente ng Demon Cavalry Battalion General. Hindi ito ordinaryong kidlat, ito ay isang tao lang. Teka lang, ito pala si Riges na nakatalo sa libu-libong sundalo at tinatanong nito kung sino ang maaaring gumamit ng ganitong antas ng kidlat. Totoo ang mga chismis, sanay silang mga sundalo, kaya mas gusto niyang lumaban. Napalingon naman ang sundalo sa nagsasalita, at batid pa ni Riges na kahit magkaproblema siya, magsasanay pa siya. Napapasigaw naman ang sundalo na ito, at sinasabi nito na ito si Ozra Riges.